Magandang araw mga kadepensa. Isang malaking balita na naman ang lumabas dahil confirmed na ang unang C-130J-30 Super Hercules ng Philippine Air Force ay lumabas na mismo sa pabrika ng Lockheed Martin. Hindi na ito chismis, hindi na ito speculation. Ito ay actual aircraft on the production line. At sa video na kumakalat ngayon, makikita natin ang eroplano. Walang pintura pa, pero malinaw na malinaw, ito na ang bagong Super Hercules ng Pilipinas. Sa video na to, i-breakdown natin kung ano ang nakita, ano ang ibig sabihin nito para sa PAF, at kung gaano kalaki ang impact nito sa airlift at disaster response ng bansa. Simulan na natin. Kamakailan lang, may lumabas na video still mula sa Estados Unidos na nagpapakita ng isang C-130J-30 Super Hercules na ginagawa para sa Philippine Air Force. Ang aircraft ay may test number na 6014 at bagamat hindi pa painted, kitang-kita na ang advance ng assembly nito. Ibig sabihin nito, tapos na ang major structural work. Ready na itong tumanggap ng pintura, PAF markings at mga mission-specific subsystems. Sa madaling salita, hindi na ito paper project. Ito ay actual aircraft na papalapit na sa finish line. Importante ito dahil kinukumpirma nito na ang variant na nakuha ng Pilipinas ay ang C-130J-30. Hindi lang basta C-130J. Ang J-30 variant ay ang stretched version ng Super Hercules. Mas mahaba ang fuselage, mas malaki ang cargo space, at mas marami ang kayang isakay. Mas maraming tropa, mas maraming relief goods, mas maraming kagamitan sa isang lipad. Para sa isang bansang tulad ng Pilipinas na binubuo ng higit 7,000 islands at laging tinatamaan ng bagyo, lindol at iba pang sakuna, napakalaking upgrade nito. Ayon sa mga naunang pahayag ng Department of National Defense, ang C-130J-30 ay target ma-deliver sa PAF by July 2026. At base sa hitsura ng aircraft ngayon, mukhang on track pa rin ang schedule. Sa ganitong stage ng production, susunod na rito ang final painting, avionics integration, mission systems installation, at ground at flight testing. Pagkatapos niyan, handa na itong lumipad papunta sa Pilipinas, dala ang bagong kakayahan para sa PAF. Ngayon, tanong, bakit ba napaka-importante ng bagong C-130J-30 na ito? Una, airlift capability. Ang C-130J ay mas fuel efficient, mas maaasahan, at mas advanced kumpara sa older C-130 variants. Mas mabilis itong mag-deploy ng tropa, mas mabilis maghatid ng relief goods, at mas kaunti ang maintenance downtime. Ikalawa, humanitarian assistance and disaster response. Tuwing may bagyo o lindol, ang C-130 ay isa sa pinakaunang umaaksyon. Ang J-30 variant ay kayang magdala ng mas maraming pagkain, tibig, sasakyan, at rescue equipment sa isang biyahe. Ibig sabihin, mas maraming buhay ang pwedeng mailigtas, mas mabilis. Pero hindi lang ito tungkol sa disaster response. Pero may strategic value din ito. Ang modern C-130J-30 ay mas compatible sa operations kasama ang mga kaalyadong bansa tulad ng US, Japan at Australia. Mas madali ang joint exercises, mas seamless ang interoperability, mas credible ang Philippine Air Force sa regional operations. Isa itong malinaw na senyales na seryoso ang Pilipinas sa military modernization. Kung titignan natin ang mas malaking larawan,
ang C-130J30 ay bahagi ng mas malawak na plano ng FLP. Palakasin ang mobility, palawakin ang reach, at pabilisin ang response capability. Kasabay ng bagong fighters, radars at naval assets, ang bagong Super Hercules ay nagsisilbing backbone ng logistics at support operations. Hindi ito flashy tulad ng fighter jet, pero ito ang eroplano na nagpapatakbo ng buong sistema. Habang hinihintay natin ang full PAF paint scheme at official rollout ng aircraft na ito, isang bagay ang malinaw. Ang C-130J30 Super Hercules ng Philippine Air Force ay totoo na. At pagdating nito sa 2026, malaki ang maidadagdag nito sa kakayahan ng bansa, sa digmaan man o sa oras ng sakuna. Kung gusto mo ng updated, malinaw at straight to the point na depensa content, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe sa channel at i-share ito sa mga kaibigan mo. This is Philippine News at magkita-kita tayo ulit sa susunod na depensa update. Salamat sa panonood.